Pre, Oh, ano, pare. bisa? Bakit? Nadala ka ba bara dyan? Meron na ito, may sirena ako dito. Meron na tayo, magkakalaman na tayo. Sino, kukuha natin ng bitat, i-pesta na natin. Ay, ilagay nyo na dito yan. Ara. Ano wala kayo ng pin, ha? Parang mauubos yan ah. Hindi ka naman maubos ang pera mo. Nakabalong ang pera nito, pare. Iba ang babalong mamaya. Parang ubos na ang pera mo, pare. Sarap, panalo. Kamot, kamot. 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 Ay, sarap nito. Ano pare, may pera ka pa ba dyan? Baka wala ka ng pera. Ang tingin sa akin, pare. Wala akong pera. Eh mukhang magbabayad ka na naman na yun. May pambayad ka pa ba? Para nakakahalata na ako sa inyo, ah. Ba't mo tinatapon yung bra? Eh, bakit ginadaya nyo na ako, ah? Anong dinadaya? Italo ka lang talaga. Ah! Ginadaya nyo na ako kanina. Sabi mo, maayos kayo na ipaglaro. Kevin! Tulong Kevin! Papatayin kita. Kevin! Salamat man. Ayop ka, papatayin kita. Tara na pare. Tara na pare, napatay ko natin tayo ron. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa barangay Hondagua, Lopez, Quezon. Pinaghihinala ang namatay ang biktima dahil sa pagpukpok ng bato sa ulo. Base sa investigasyon, namatay ang biktima dahil sa sugal. Sa ngayon ay mayroong 2 persons of interest ang mga pulisya. Sir, nasaan po kayo nung gabing iyon? Nandun po ako sir kung saan pinatay. Sir, ano po kayang itsura ng pumatay? Matangkad ba o maliit? Maputi ba o maitim? Dalawa po silang pumatay sir. Yung isa malaki na maitim. Yung isa ay katamtaman na maitim. Maaari niyo po bang ituro sa amin kung saan tumakbo ang mga pumatay? Pasensya ka na sir. Hindi ko na alam.
Ano pong huling sinabi ng asawa ninyo bago siya namatay? Noong 6 kasi, nagpaalam siya sa akin at nagkuha siya ng pera sa aking wallet. Kaso noong 6:30 nagtawag siya. Sabi niya sa akin, "Mahal, pasensya na kasi kinuha ko yung pera." Kaso nga lang, sabi niya, kasi baka daw makabawi siya at papanlaro niya. Tapos bigla niya pinatay yung tawag sa akin. May mga tao ba siyang binanggit bago siya namatay? Binanggit lang naman sa akin niya, yung kumpare niya, mga kasama niya sa sugalan. May kilala po ba kayong kumpare niya na kasugalan? Wala akong kilala pero ang alam ko lang, yung lagi niyang kasama. Hirap talaga ng investigasyon, buddy. Pagkulang sa ebidensya. Sinabi mo pa, yan ang kahinaan eh. Pagkulang sa ebidensya. Sir, may aminin po ako tungkol sa pagkamatay ni Tyrone. Maaari mo bang isalaysay kung anong nangyari sa araw na yun? Yung pong umaga na yun, nagkakitaan po kami magsagal kung saan nangyari ang krimen. Nung una po, masaya po kami naglalaro. Pero nung tumagal-tagal na at natatalo na si Tyrone, bigla po siya nagwala. At nagkasuntukan na po si Shane at si Tyrone. Nung una po, napahundusay si Shane dahil nasuntok ito ni Tyrone. Tapos humingi na po ng tulong sa akin si Shane. Nung mga oras na po na yun, wala na po akong maisip kundi tulungan at kumuha ng bato at ipukpok ito kay Tyrone. Nandun ka ng mga oras na yun. Ibigan mo sila, di ba? Bakit hindi mo lang sila inawat upang wala na ang gulo? Wala na po akong maisip ng mga oras na yun, sir. Si Shane ba talaga ang pumatay? O ikaw? Si Shane po, sir. Oo o hindi? Direkta mo bang pinatama sa ulo ng biktima ang bato? Oo, sir. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Kasi po naawa na po ito sa kumpare ko at sa kanyang asawa. Alam mo kung nasaan ang suspect? Opo, sir. Hello po. Ano po yun? Nandito po ba si Shane Rosales? Ay, wala po dito si Kuya. Bakit po? Sir! Ayun, sir! Hoy, tumigil ka! Yun. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan ding kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayanan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Oo. Ayun.